Biglang sulpot yung pasahero ko sa likod ko. Kayo ba pasahero ko, ma'am? Binanggit niya yung pangalan niya kaya na-confirm ko na siya yung pasahero ko. Teka lang, ma'am. Dito ay nakita ko na maraming dala-dala si ma'am kaya binuksan ko yung top box ko at inalis ang mga laman nito. Alisin ko lang yung mga gamit. Binuksan ko din yung compartment ng motor ko para dito ilipat yung mga laman-laman ng top box ko para paglagyan ng mga gamit ni ma'am. Pagkatapos kong mailagay yung mga gamit ni ma'am sa box ay inabutan ko na siya ng hairnet pero hindi niya tinanggap ito dahil ang sabi niya yung towel na lang ang ilalagay niya. Ito talaga. Pero hindi ata siya naging komportable dahil makapal yung towel niya at susuotan pa ito ng helmet kaya muli niyang hiningi yung hairnet kaya ibinigay ko rin ito ulit sa kanya. Pagkatapos kong masuotan ng helmet si ma'am ay sumakay na rin ako ng motor para makapaghanda sa pagsakay niya. Tangkad ah. Sobrang napakadali para kay ma'am ang pagsakay sa motor. Anong oras dating din po yan? Okay na kayo, ma'am. Tingnan natin. Tinanong ni ma'am kung anong oras daw yung dating namin doon. Oras ng dating doon is 9:30. Sa tingin ko'y may hinahabol na oras si ma'am kaya umalis din kami agad. Okay lang kasama ko sa vlog-vlogan ko. Opo. Ay, thank you. Parang player kayo, ma'am. Tama ba? Dito ay hindi na ako nakatiis kaya tinanong ko si ma'am kung player ba talaga kasi sobrang tangkad niya at mukhang galing pa siya sa paglalaro. Pagbaba nga ni ma'am ay muli kong sinubukan na alalayan siya pero hindi niya na pinansin yung pag-alalay ko dahil pagbaba ng paa niya ay abot niya na agad ito at di siya nahirapan sa pagbaba niya. Kung mapapansin nyo dito mas matangkad pa si ma'am sa akin kaya kinuha ko na agad yung mga gamit ni ma'am sa top box para ibigay ito sa kanya. At habang kumukuha si ma'am ng pambayad niya ay inayos ko na rin yung helmet at pag abot ni ma'am ng pamasahe niya ay agad akong kumuha ng panukli para sa kanya. Thank you po. Thank you so much, ma'am. Thank po. Nung susuklian ko na si ma'am ay sinabi niya na wag ko na daw siyang suklian. Pagkatapos ko ngang ma-drop si ma'am ay pinasukan din ako agad ng booking at dito lang yan sa kabilang kalsada. Kaya pinuntahan ko na agad ito, saktong nakaabang lang agad yung pasahero ko. Kaya inabutan ko na rin ito ng hairnet at kinuha yung helmet na gagamitin ni sir para ibigay ito sa kanya. Habang hinihintay ko na maayos si sir ay tinignan ko yung magiging rota namin at saktong medyo gabi na kaya wala na masyadong traffic sa mga dadaanan namin. Pasakay na si sir ay sinubukan kong alalayan pero hindi pinansin yung pag-alalay ko. Nakakatuwa lang no dahil ganun ka-advantage yung mga pasahero mong matatangkad dahil di ka na mahirapan sa pag-alalay at walang kahirap-hirap sa mga pagsakay nila. Pagdating namin sa drop-off location ay napansin ko na medyo natagalan ng pagbaba si sir. Tinanggal niya na pala yung helmet kaya pala medyo natagalan si sir dahil pagtanggal niya ng helmet ay nahulog sa loob ng helmet yung kanyang AirPods. Kaya tinulungan ko na lang din